Welcome back to another video. So, in this video, pag-uusapan natin ang Newton's second law of motion and then later on, magsosolve tayo ng mga problems na related dito. So, let's get started. So, ayon sa Newton's second law of motion, it states that the acceleration of an object is directly proportional to the net force and inversely proportional to the mass of the object. So, ngayon, try nating himay-himayin muna. So, sabi dito, the acceleration of an object is directly proportional sa net force. And then yung second part, ang sinasabi dito is, yung acceleration naman is inversely proportional, inversely proportional sa mass ng object. So, try nating i-illustrate yan. So, sinasabi dito, kapag ang force natin ay mataas o tumataas, ang acceleration natin ay tumataas din. Pero kapag, for example, ang mass natin, gamit tayo ibang color. So, for example, kung yung mass naman daw, kung ang mass ang tumataas, ang acceleration ng object ay bumababa. So, makikita natin dito na directly proportional ang force and acceleration. Habang tumataas ang force, same with acceleration, tumataas. Pero kapag mass at acceleration, inversely proportional. Habang tumataas ang mass, bumababa ang acceleration ng object. So, just like for example, kapag yung force natin is from 28 newtons, naging 30 newtons. So, mapapansin natin na from 28 newtons to 30 newtons, sumagdag ng 2 newtons. So, yung acceleration natin nun, tataas din. Pero for example, yung mass natin, for example, from 5 kilograms to 10 kilograms, so, papansin natin, tumaas ang mass ng 5 kilograms. So, kapag ganyan ang nangyari, tumaas ang ating mass, bababa ang ating acceleration. So, example lang yung mga yon. So, ngayon, ano ba yung mga formula na dapat nating tandaan sa pag nagsosolve tayo ng mga worded problems related sa second law of motion? So, yung mga formula nasa left side sila. Ito yung force is equal to mass times acceleration. Acceleration is equal to force over mass. Force is equal to T minus, or yung tension minus weight force, or mg. So, ito yung mga yan. So, yung sa force natin, dalawa yung formula. Ito yung dalawang pwede natin gamitin to solve the force. Then, sa acceleration, itong isa na to. So, ngayon, let's proceed sa mga worded problems. So, dito sa first worded problem, ang sabi dito, what resultant force is required to give a 6.25 kilogram block an acceleration of 2 meters per squared second. So, ngayon, ano muna yung given, ha? Identify muna natin ang given. So, first, meron tayong 6.25 kilogram block. So, ito yung mass natin, M. Mass is equal to 6.25. Then, next, meron tayong acceleration of 2 meters per squared second. So, acceleration, small letter A. Yan, 2 na lang lagay natin. Huwag na natin include yung unit. So, ngayon, ang tinatanong is what resultant force? So, basically, pinapahanap lang sa atin yung force. So, based sa formula na nasa left, gagamitin lang natin yung first formula, which is force is equal to mass times acceleration. So, bali yan, magda-direct substitution lang tayo. Magiging 6.25 times 2. So, 6 times 6 is equal to 12. 0.25 times 2 is equal to 0.50. So, bali, ang sagot dito is 12.50 newtons. So, ito na yung sagot sa first worded problem natin. Direct substitution lang. So, next, dun tayo sa next worded problem. A 20 kilogram object resting on a horizontal frictionless surface is subjected to two forces. Force 1 is equal to 200 newtons directed to the east, and force 2 is equal to 150 newtons directed to the west. First, find its acceleration, and second, find the displacement after 5 seconds starting from rest. So, dalawang parts tong
problem na to. So, kailangan nating hanapin is yung acceleration, yung una, acceleration, and pangalawa, yung displacement. Ngayon, identify natin yung given. Unang-una, meron tayong 20 kg object. So, 20 kg, yun yung mass natin. M is equal to 20. Tignan pa natin kung ano. Meron tayong force. Unang force, 200 newtons. Yung direction niya is east. Letter E na lang. Meron tayong second force. Yung second force is 150 newtons. Directed naman sa west. Ngayon, paano natin solve yung acceleration and displacement? So, first, illustrate natin by making a diagram. So, una, merong object nasa frictionless surface. And nagwe-weigh siya about 20 kilograms, sabi. 20 kilograms. 20 kg. Then, may dalawang force na nag-act up dun sa object. So, unang-una is force 1. So, yung unang force na to, directed siya to the east. Kaya yung arrow pa ganon. So, itong force na to ay 200 newtons. And then, yung pangalawang force, papunta siya sa west. And 150 newtons yung force na yon. So, first, kailangan muna nating alamin ano yung direction ng force. So, ito, yung force sa east, 200 newtons. Ang force sa west, 150 newtons. So, basically, ang direction ng ating force ay to the east kasi mas malaki siya. 200 newtons ang force papunta sa east, 150 newtons lang papunta sa west. So, ang gagawin natin sa force, dahil dalawa yung forces natin, and opposite direction sila, magdi-derive tayo. So, yung force is equal to force sub 2 minus force sub 1. So, ang ginamit natin, ang 150 newtons, yun yung gagamitin nating negative kasi papunta siya sa west or left direction. And yung 200 newtons, yan yung positive kasi papunta siya sa right or sa east direction. So, 200 minus 150. So, bali, ang net force natin ay equivalent sa 50 newtons. Baba ko lang konti. Yan, 50 newtons. Yan, ito ang force natin, net force, 50 newtons. So, ngayon, since nakuha na natin yung net force natin, which is 50 newtons, pwede na tayo mag-solve for acceleration. So, ang acceleration, equivalent lang siya sa, ito yung formula niya lang, nakasulat dito sa left side. Acceleration is equivalent to force over mass. So, ang force na gagamitin natin is yung 50. Then, yung mass na gagamitin natin, itong 20. Yan, given siya to 20. So, 50 divided by 20. So, kapag kinalculator natin yan, 50 divided by 20, ang lilitaw lang dyan is 2.5. So, bali, ang acceleration natin is equivalent to 2.5 meters per squared second. So, ito yung first part. Na-solve na natin yung acceleration. Ngayon, paano na-solve yung displacement? So, ngayon tingnan natin yung given doon sa part B. So, meron tayong given na 5 seconds. So, sulat natin time. Time is equal to 5 seconds. So, ngayon, kung naaalala nyo pa yung mga formula natin sa kinematics nung unang mga videos, pwede nating i-apply kasi meron tayong acceleration na 2.5 meters per squared second and at the same time meron tayong time na equivalent sa 5 seconds. So ngayon, magbalik tayo dun sa formula natin sa kinematics. Ayan, kung mapapansin nyo, yung displacement, ito, to find the displacement, ito yung formula na gagamitin natin, tong letter D. Letter D, pwede to, kaso, ang problema, wala tayong final velocity.
So, hindi natin pwedeng gamitin to. And tong formula na to, tong sa baba, pwede to. Kasi meron tayong initial velocity, kasi sinabi dito sa sentence, starting from rest. So, ibig sabihin ng initial velocity natin ay equivalent sa 0. And then sa formula na to, merong time, and then meron ding acceleration. So, pwede itong formula. So, gamitin natin itong formula na to. So, displacement is equivalent to initial velocity times time plus 1/2 times acceleration times time raised to 2. So, ngayon, mag-substitute tayo. Initial velocity, 0. Yung time natin, 5 seconds. Yan. Plus 1/2. Acceleration natin, 2.5. And then, yung time natin, 5 seconds. So, 5 squared. Ayan. So, ngayon, simplify natin. 0 times 5, 0. Plus 1/2 of 2.5. So, ang 1/2 ng 2.5 is 1.25. Ito yan 1/2 of 2.5 is 1.25 times 5 squared. Yung 5 squared is equivalent sa 0.25. So, 1.25 times 25. Calculator tayo. So, 1.25 times 25 is equal to 31.25. And ang ano natin, ang unit natin ay meters. Ayan. So, sa pagkuha, ito nakuha na natin yung first part, 2.5 meters per squared second, acceleration. And then, ang ating displacement ay equivalent sa 31.25 meters. Ayan. Dito na tayo sa third worded problem. So, sabi dito, two masses, M1 is equal to 14 kilograms and M2 is equal to 15 kilograms are connected by a light inextensible string passing over a frictionless pulley. So, first part, find acceleration of the system when released from rest. And then, second part, find the tension in the string. And dun sa last part, find the speed of either mass after moving a distance of 2 meters. So, ngayon, tatlo-tatlo itong pinapahanap sa atin. So, ngayon, hanapin muna natin yung acceleration ng system. Pero tingnan natin muna yung mga given. So, meron tayong mass, dalawang mass, 14 kilograms and 15 kilograms. And then, connected daw siya by a light inextensible string. Then, aside dito, wala nang binigay na given. Pero may indication na it's a frictionless pulley. So, ngayon, illustrate muna natin yung frictionless pulley na to. So, una, meron tayong mass na 14 kilograms. 14 kg. And then, meron tayong pangalawang mass na 15 kg. Sorry sa drawing ko. 15 kg. And then, connected to by a pulley. So, for example, ito yung pulley. Ayan. So, ngayon, paano natin hahanapin yung acceleration? Ang meron lang tayo, dalawang mass. 14 kilograms and 15 kilograms. So, ngayon, kailangan nating hanapin muna yung force. So, para mahanap natin yung force, since hanging to, and naka sila sa pulley, pwede natin gamitin yung weight force. Kasi hinihila sila ng gravity. So, kung tatandaan natin, weight force is equal to mg, or mass times gravity, or acceleration due to gravity. And then, at the same time dito rin, since pareho silang nakahang. So, weight is equal to mass times acceleration due to gravity. So, ngayon, kailangan nating hanapin tong dalawa. So, first, doon muna tayo sa weight force ng 14 kilograms. So, assign ko to as W sub 1, or weight sub 1. So, yung mass natin is 14 times 9.8.
So ngayon, calculator ulit natin. So 14 times 9.8 is equivalent to 137.2 newtons. Ngayon, proceed tayo sa pagkuha ng weight force ng 15 kilograms. So, gagawin ko itong W sub 2 or weight sub 2. So, 15 times 9.8. So, ngayon, calculator tayo ulit. 15 times 9.8. So, 147 newtons. So, ito yung dalawang forces natin na nandito sa pulley. Based dun sa dalawang hanging mass. So, ngayon, ang next step natin is to find the net force. So, ngayon, tatandaan natin na itong 15 kilograms, ang direction niya, pag ganito. Kasi yung bigat niya, hihilain niya itong 14 kilograms. Yung 15 kilograms, hihilain niya sa paganitong direction yung mass na 14 kilograms. And same dito sa 14 kilograms. Yung 14 kilogram na mass, hihilain niya yung 15 kilograms na mass sa ganitong direction. So, kung mapapansin nyo, opposing yung forces. Ayan, pag ganito. Pero alam natin, dahil mas mabigat yung 15 kilograms, later on, aangat yung 14 kilograms. Matatalo to kasi mas mataas ang weight force ng 15 kilograms. So ngayon, to find the net force, ang gagawin natin is to subtract yung forces na to kasi opposing forces sila. So itong motion sana nitong 15 kilograms, imbis na mapabilis na bumaba, pinapabagal siya ng 14 kilograms na mass. So ngayon, gaano ulit tayo ng formula for force. So force is equal to weight force sub 2 minus, gagawin nating negative tong weight force sub 1 kasi yung direction niya, kung makikita nyo, papunta na naman sa left, and then yung isa papunta sa right, yung 147 newtons. So yun yung positive. So 147, mag-substitute tayo, 147 minus sa ating 137.2. So, laging ganito kapag 2 or more forces, kailangan nating tingnan muna kung opposing ba sila or same direction. Pag same direction, simply add. Pag opposing forces, magsasubtract tayo. So, ngayon, 147 minus 137.2, calculator natin, minus 137.2, equivalent sa 9.8. Ayan. So, bali, yung force niya is 9.8 newtons. Ito ang net force natin dun sa pulley. Ayan. So, dahil meron na tayong net force, which is 9.8 newtons, I guess pwede na natin hanapin ang, acceleration. So, ano ang formula natin for acceleration? Acceleration is equal to force over mass. So, ang force natin is 9.8 newtons. So, ngayon, substitute natin 9.8 divided by sa mass natin. So, dito sa problem na to, given, dalawa ang mass natin. 14 kilograms and 15 kilograms. So, pag-add natin. So, 14 kilograms plus 15. Yan. So, mapapansin nyo pag-a-add natin yan kasi dalawa yung masses natin. 14 kilograms and 15 kilograms. Hindi pwedeng yung 15 lang gagamitin natin o yung 14. Ganyan yan. So, ito, tingnan natin kung anong sagot. So, calculator natin, 9.8 divided by 29, 14 plus 15. So, calculator, 9.8 divided by 29. So, ang net force natin ay equivalent sa 0.3379 o gawin na lang natin, round off natin to 0.34. So, ang acceleration natin is equivalent to 0.34 meters per squared second. Ayan.
Ito na ang ating acceleration. So, next step, anong pinapahanap sa atin? Nakita na natin acceleration. And then, we have to find the tension in the string. Okay, tension in the string. So, ngayon, kita natin dito, ang formula, meron tayong another formula for force. Ang another formula for force is equivalent to T, o yung tension, minus mg. Ayan. So, ngayon, paano natin hahanapin yung T o yung tension? So, ngayon, para makalaman natin yung T o yung tension, kailangan lang nating ilipat o i-transpose tong mg dito sa left side para matira yung T. So, ngayon, ang T o ang tension, formula for tension is equivalent to force plus mg. So, dahil negative dito, magiging positive dito. So, mg. Ayan. And then, alam naman natin na ang force, equivalent siya sa mass times acceleration. Tingin kayo dito sa left, tingnan nyo. Force is equal to m times a. So, itong force na to, papalitan natin ng ma. ma. Sa-substitute lang natin. Huwag kayong papalito dito. And then, plus mg. Ayan. So, bago tayo mag-solve naman, ano yung gagamitin nating mass? So, sa paggamit natin ng mass or for solving the tension, isang mass lang gagamitin natin. It's either 14 kilograms or 15 kilograms lang. Kasi ang tension, ito yung force na lumalaban dun sa pababa. So, tension, ito yan. So, kahit dito, kung gusto mong kunin yung tension dito, or pwede mo ring kunin yung tension dito, same lang din. So, kahit alin sa mass na yan. Kasi yung tension dito, and yung tension dito sa right side, left and right side, pareho lang. So, it's either kahit alin mass yung gagamitin natin. So, para sa problem na to, pwede natin gamitin yung mass na lang ng 14 kilograms. So, ngayon, gamitin natin. Yung mass na gagamitin natin ay 14 kilograms. So, 14 times acceleration. Acceleration natin ay 0.34. And then, plus 14 times 9.8. So, ngayon, calculator natin, 14 times 0.34 is equivalent to 4.76. 4.76 plus 14 times 9.8. Calculator ulit natin. 14 times 9.8 is equivalent to 137.2. So, ang tension force natin ay equivalent sa 141.96 newtons. So, tension force is equivalent to 141.96 newtons. Ayan. So, nasolve na natin ang tension force. So, dun tayo sa last part ng problem na to. So, sabi dito sa problem na to, find the speed of either mass after moving a distance of 2 meters. So, kung matatandaan nyo pa ito, nakalitaw na dito sa left side natin yung mga formula noon sa kinematics. Ang hinahanap natin dito, or meron na naman tayo ngayon na bagong given na 2 meters. And then, meron tayong nasolve na natin yung kaninang acceleration, which is 0.34 meters per squared second. Ang hinahanap natin is yung speed ng either mass after moving a distance of 2 meters. So, pag sinabi na nating speed after moving a distance, hinahanap natin is yung final velocity ng object o ng mass. So, ngayon, since meron tayong given na distance and acceleration, at hinahanap natin is final velocity, pwede natin gamitin tong formula na to. Ayan. So, ngayon, apply natin yan.
So ngayon, sulat lang natin yung given na distance na 2 meters. Ayan. So ngayon, then palabago yan, acceleration 0.34. And then ano pa? Initial velocity 0. So paano natin nalaman na initial velocity ay 0? Dahil sinabi dito, acceleration of the system when released from rest. Ito, from rest. So alam natin na ang initial velocity ay 0. So ngayon, ayan ang mga given natin, at ang hinahanap natin ngayon ay yung final velocity. So ang formula for final velocity ay v f raised to 2 is equal to initial velocity raised to 2 plus 2 times acceleration times the distance. So ngayon, substitute tayo, initial velocity 0 raised to 2 plus 2 times 0.34, which is yung acceleration natin, and then yung distance, ang distance natin ay 2. So ngayon, ito 0 na lang yan, so kahit alisin na natin yan. So 0 plus, ngayon calculator tayo, 2 times 0.34 times 2 is equivalent to 1.36. 1.36. So hindi pa tayo tapos dyan, kasi kung mapapansin nyo, v sub f to raised to 2. Ang hinahanap lang natin ay v sub f. So para maging v sub f lang ang matira, yung 1.36 kailangan nating square root. Ayan. So v sub f natin, o yung final velocity natin, equivalent siya sa 1.36 or square root of 1.36, which is 1.1661, or gawin na lang natin 1.17. So ang final velocity o yung speed nung either mass after moving of a distance of 2 meters equivalent sa 1.17 meters per second. Yan. So nasolve na natin lahat ng mga pinapahanap sa ating third worded problem. So ngayon proceed na tayo sa next one. A 2.5 kg orchid pot is supported by two wires which make the same angle of 60 degrees with an overhead horizontal beam. Find the tension in each wire. So meron na tayo ditong given na 2.5 kg orchid and yung angles. So dun sa two wires na yun, pareho sila nagka-create ng 60 degree angle. So ngayon try nating illustrate yung given. So ito may horizontal beam, merong orchid pot, kunyari orchid pot to, 2.5 kg. And then merong two wires na nagsusupport dito. Ayan. And then yung wires na yan, pareho sila nagka-create ng 60 degree angle. So parehong-pareho lang. So ngayon, alamin natin ano yung mga force na nag-a-act dito. So first, meron tayong weight force kasi pababa due to gravity, mg. So mass times gravity, 2.5 times 9.8 lang yan. So ang weight force natin ay 2.5 times 9.8 equivalent sa 24.5 newtons. Ayan. So ngayon nakuha na natin yung weight force. So ngayon paano natin hahanapin yung tension in each wire? So ngayon dahil meron tayong angles, katulad ng sinabi ko sa previous natin, kapag merong angle, lagi tayo merong x component and y components at the same time. So ngayon kunin natin muna yung tension na lang dito sa right side, tapos i-double up na lang natin para maging tension in each wire siya. So ngayon, meron tayong tension in the y component and at the same time, meron tayong tension in the x component. Ayan. So,
tatandaan natin na kapag ganito siya, ang net force natin sa y and x direction ay equivalent lagi sa 0. So ngayon, hindi na masyadong importante na kunin natin ito, hindi na natin kailangan kunin yung net force o yung force ng tension in the x direction kasi makikita nyo opposing sides. Isa papunta sa left, isa papunta sa right. So mag-equal lang yan sa 0. So pwede natin cancel to. Cancel na yan. Ang kailangan lang natin ngayon is pag-add up natin yung dalawang tension in the y direction. Dalawa kasi yan. Una, yung dito, yung tension dito. Then pangalawa, yung tension dito. Yung dalawang tension forces na to, sa left and right, ito yung kumokontra sa weight force natin. So, ang tension force, summation ng tension force ng tension force dito sa left at tension force dito sa right, sila yung nagbabalance o kumokontra dito sa weight force natin para hindi matanggal sa pagkakasabit yung orchid path. So, ngayon, ang magde-derive tayo ng formula para makita natin yung tension. So, ngayon, for tension, since meron tayong angle na 60 degrees, ang gagamitin natin is so bago natin sasabihin yon, ang weight force equivalent siya palagi sa tension forces natin. So bali equate natin yan. Weight force is equal to 2 times t sub y. Bakit 2? Kasi dalawa, isa sa left, isa sa right. So 2 times t sub y. So ang t sub y natin, t sub y, equivalent siya sa t times sine theta. So, bali, ang t sub y natin ay t times sine 60 kasi ang angle natin ay 60 degrees. Ayan. So, bali, magsasubstitute lang tayo. Weight force natin equals sa 24.5 newtons. 24.5 newtons, and then 2 times t sine 60. Yan. So ngayon tingnan natin ano ang sine 60, calculate natin. So sine 60 is equal to 0.87. Gawin na natin 0.87. So 2 times t times 0.87. 0.87. So, gagawin lang natin is t times 0.87 is equal to 0.87t. So, bali magiging siyang 2 times 0.87 t. So, ngayon doble lang natin yan. 2 times 0.87 times 2 natin. So, 1.73. Yun na lang gamitin natin. 1.73. 1.73 t. Ayan. So, equivalent natin siya dito sa ating weight force. So, bring down lang natin to dito. So, magiging siyang 24.5. So, para makuha natin yung letter T lang, divide both sides by 1.73. Kakancel na dito. So, T is equivalent to 24.5 divided by 1.73. 24.5 divided by 1.73. So, equivalent siya sa 14.16. So, ngayon sulat natin 14.16 newtons. So, bale, yun na yung sagot natin dito sa problem number 4. So, ngayon proceed na tayo sa last worded problem natin. So, nandito na tayo sa last problem. Sabi dito, a block of mass M1 is equal to 3.7 kg on a frictionless plane, inclined at angle 30 degrees. Is connected by a cord over a massless frictionless pulley to a second block of mass M2 equals 2.3 kilograms. So first,
what are the magnitude of the acceleration of each block. Then second, the direction of the acceleration of the hanging block. And the third one, or yung last part na pinapahanap, is yung tension ng cord. So ngayon, identify natin yung given. Una, meron tayong mass na una 3.7 kg. Ito, mass 1. So, sulat natin dito 3.7. And then dito, meron tayong pangalawang mass na 2.3. So, dito na lang, 2.3. Ayan. And then, meron tayong angle na 30 degrees. Yung inclined plane natin is 30 degrees. Sulat natin dito. And then, meron pa ba? So, yan yung mga given natin. So, first question, ano yung magnitude ng acceleration of each block? Pangalawa, direction of the acceleration of the hanging block. So, ang tinatanong dito niyan is either bababa ba to o may hila siya papunta dito. Dadaos-dos kasi to, papunta dito tong 3.7. So, ang tanong, kung may hila ba nung mass 1, itong mass 2 papunta sa direction na to, or tong hanging block na to o tong mass 2, siya ang hahatak pababa doon sa 3.7 kg na mass. So, ngayon, aalamin natin yan dyan. So, it depends sa force na makukuha natin, makukompute natin. So, ngayon, compute natin muna yung mga force para malaman natin. I-delete ko lang to. Delete. So, pwede na yan. So, ngayon, katulad ng sinabi, simple lang to. To calculate the force nitong mass 2 natin, we simply need to calculate the weight force, mg. So, m is 2.3. Acceleration due to gravity is 9.8. Calculator. So, 2.3 times 9.8 is equivalent to 22.54 newtons. So, 22.54 newtons. Ito ang force niya. So, kung itong force na to, mas malaki siya sa force dito, hihilain niya to. Hihilain niya pababa. Pero kung ito ang mas malaki, yung force dito, yung hanging block ang mahihila sa direction na to. So ngayon, paano ko compute yung force dito? So force dito, dahil meron tayong 30 degrees, same pa rin naman, mass times acceleration due to gravity. Pero dito, meron tayong angle of 30 degrees. So m times sine theta times acceleration due to gravity. Yan ang magiging formula niya. So, ngayon, gawin natin yung solving dito. So, sulat ulit natin yung formula na m times sine theta times acceleration due to gravity. So, sine theta kasi inclined plane siya 30 degrees at sine ang ginagamit natin because ang force or ang acceleration due to gravity ay nag-a-act lang siya in the y direction, pababa lang. So, ngayon, ang mass natin is 3.7 times sine 30 times 9.8. So, ngayon, calculator natin. 3.7 times sine 30. 1.85 times acceleration due to gravity, which is 9.8. So, na-compute natin is 18.13 newtons. So, ang force doon ay 18.13 newtons. So, mapapansin natin, mas malakas ang force nitong hanging block o yung mass 2 natin. So, dahil mas mataas ang force niya, ang magiging direction ng acceleration natin o yung direction ng acceleration ng hanging block ay downwards. So, yun na yung sagot natin sa part 2 o yung letter B, downwards. Hihilain niya pababa itong mass na 3.7 kg since mas mataas ang force niya, mas malakas ang force niya dahil nga dun sa gravitational force. So, ngayon, hanapin naman natin ngayon yung acceleration. So, alam naman natin na ang acceleration, formula ng acceleration is force over mass. So, ngayon, meron tayong dalawang forces ulit. Isa 18.13,
is at 22.54 newtons. At makikita natin yung force na 22.54 newtons pababa. Pababa dito. Mula dito sa left, papunta dito sa right. Yan ang direction niya. Pero itong isang force na to, from right to left, papunta dito. Yung 18.30 newtons. So ngayon, dahil opposing side na naman tong dalawa na to, magsasubtract tayo. Ang positive, ang 22.54 newtons, katulad ng formula ginamit natin kanina, force is equal to force sub 2 minus force sub 1. So, ang force sub 2 natin is 22.54 newtons. Minus sa 18.13. So, bali ang net force natin ay equivalent sa, calculate natin, 22.54 minus 18.13. Equivalent siya sa 4.41 newtons. So, ito ang net force natin, 4.41 newtons. So, ang force na gagamitin natin is to. Since yan ang nakuha nating net force. So, acceleration was to 4.41 over sa mass. So, ang mass natin dalawa. Isa 3.7, isa 2.3. So, 3.7 plus 2.3 is equivalent to 6. So, acceleration is equal to 4.41 divided by 6. Divide natin to by 6. So, ang acceleration natin is 0.735 o gawin na lang natin 0.74. So, acceleration natin is equivalent to 0.74 meters per squared second. Yan. Kuha na natin ang acceleration. Kuha na natin ang part A, part B. Ang part B downwards ang direction kasi pababa. And now, kukunin na natin yung tension sa cord. So, ngayon, gagamitin natin ulit yung isang formula for force para makapag-derive ng formula for tension. So, ngayon, kukunin natin ang tension. So, mali ang color na napili ko. So, ngayon, ang tension, ito yung force na pataas. Ito ang tension. So, pwede natin gamitin na lang itong 2.3 kg of mass to find out the tension force. So, ngayon, to find out the tension force, magde-derive tayo ulit. Magiging force is equal to T minus mg. Yung mg lilipat natin. So, magiging siyang force plus mg. And then, yung force, i-simplify, ay gagawin, i-breakdown lang natin siya sa MA. Tulad nung kaninang ginawa natin. Kasi force is equal to MA. So, ginawa natin MA plus sa ating mg. Now, yung gagamitin nating mass ay yung 2.3. So, 2.3. So, ang acceleration natin, since ang direction ng acceleration natin dito sa hanging block na to ay pababa, ang gagamitin natin is negative 0.74. Yung acceleration gagawin natin negative. So, negative 0.74 plus mg plus 2.3 times 9.8. So, magana tayo 2.3 times negative 0.74. Solve natin. 2.3 times negative 74 or negative 0.74. Equivalent siya sa negative 1.7. Negative 1.7 na lang lagay natin siguro. Negative 1.7 plus 2.3 times 9.8. So, let's solve for it. 2.3 times 9.8, 22.54. So, gagawin lang natin 22.54. So, bali magiging itong 22.54 minus 1.7 kasi negative yung 1.7 natin. So, let's calculate. 22.54 minus 1.7. So, ang tension force natin ay equivalent sa 20.84. 20.84
84 newtons. Ayun lang, ganun lang yung pag-solve dito sa last worded problem. So, nakuha na natin ang tension force. At the same time, nakuha natin ang acceleration. And naalaman natin na downward siya kasi mas malakas yung weight force niya. So, ayun lang. So, thank you for watching. In the next video, gagawin ko naman yung solving dun sa activity 6 natin sa week 5 LAS, which is yung color the bulbs. So, stay tuned and thank you for watching. God bless you all.